Good afternoon mga kapatid. Wala pong talagang kalooban ng Panginoon na may aawit sa request ko. Una-una si Sister Glyza, sabi ko, Sister, pagkapos wala pasok. Brother Eli, may tag na. Ngayon naman sa atin, wala din. Hindi ka practice, wala. Okay lang. Hindi na hulugan mga kapatid na pag may pagkukulang tayo, patuloy. Sabi nga ni Brother kanina, alam nyo, isang pagpapasalamat ko sa Panginoon na kala ninyo siguro invincible ako, no? Talagang dumarating talaga na ako din ay nanghina. The same as you, kasi we are all member of the church. Membro din ako ng church eh. I am accountable unto the Lord for the flocks He entrusted me. Kaya ginagawa ko talaga ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng bagay para sa iglesia, ginagawa ko ang sa tingin kong tama. Kung may pagkukulang man, talagang hinihingi ko po ng kapatawaran sa Panginoon yun. Huwag po kayong mag-expect na ang church na ito ay perfecto. Huwag kayong mag-expect din, pastor niyo perfecto. Hindi po. Pumunta kayo dito para maglingkod sa Panginoon, hindi para sa akin. Huwag niyo akong please forget about me. Isipin ninyo ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Yun lang isipin ninyo. Hiwalay niyo na ako sa kaisipan na yan. Unahin niyo ang Panginoon. Okay? So, today, ang pag-aaral natin ay nasisintro sa ating pagbibigay. Hindi kami nag-uusap ni Brother Alan, kaya kalooban din siguro ng Panginoon, Brad, na wala ka last week. Dahil ang topic talaga sa araw na ito, bigay. So, yung topic mo kanina eh. Sabi ko, hindi kami nag-uusap ni Brother Alan. Si Brother Alan may pagkukulang yan. Pero ako ay naniwala na si Brother Alan itutuwi din yung buhay niya. Brad? Patuloy lang tayong humingi ng guidance sa Panginoon, wisdom mula sa Panginoon. Tiyak, magiging matuwid ang buhay natin. No? So, ganun mga kapatid, mag-mature din naman tayo. Lahat mo tayo nagaling dyan. Pagkukulang yung tawag niyan. So, sige lang. Sabi nga kanina, sabi ni Brother Andy, gusto na rin niyang tumigil. Sa paglilingkod nga sa Panginoon, di ba, ang paglilingkod sa Panginoon ay parang parang you are in a marathon. You are in a race, tama? Yan ang sulat kay Apostle Paul. Do you remember? Na you are in a race at ang tao na nag-engage dyan ay temperance. Ganun yan. Iba po yung tumigil kaysa magpahinga. Tama nga naman. Kasi pag tumigil ka talaga, sabi nga ni Pastor Jaime Victorino sa akin, wala pong magandang maidulot ang paghinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi talagang pag huminto ka sa Panginoon, hinto na rin ang growing up mo sa Panginoon at sa pag-anak mo ng Diyos. Pag huminto ng pag-growing up mo, you are dead. You are dead. Kaya ako na-encourage ako sa inyo. Pagka minsan may mga bitawan kayong mga salita na it strike deep in my heart na, tingnan mo si Brad. Halimbawa, brother, ganito, ganyan. Tingnan mo mga lumabas bibig niya. Tapos ikaw, titigil ka. Parang ganun ba? Nakaka-encourage sa akin yun eh. Yung ganun, alam niyo yan? Unknowingly, may mga binanggit kayo na na-encourage ako to continue. Ganun yun. Kasi, sabi ko nga, out of desperation, talagang minsan lumalabas sa bibig mo, wala hindi mabuti. Kita niyo yan? Diyan pumapasok sa Satan. Gitin ka na git-gitin ba ng mga kamote driver ba? Sa kalsada ba? Gigit-gitin ka na gigit-gitin, So sige lang mga kapatid, I am encouraged by you. I am to continue and I know that the Lord used you para ma-encourage ako. Ganun yun eh. Kasi ako, ayaw kong maging ipokrito eh.
Ganito ako, ganito ka. Deep in my side talaga. Maganon-ganon na. Oo. Kaplastikan yun eh. Kaplastikan yun. No? So sige lang. Litas stand up mga kapatid. And litas read the word of God. Oh. Brad, buksan mo muna ang Biblia natin. And the book of 2 Samuel chapter 24. Salita nating basahin mga kapatid. Whole chapter na yan para maintindihan natin. Gusto ko maunawaan ninyo sa araw na ito ang topic natin. Buksan mo muna Brad sa natin, Biblia. In the book of 2 Samuel chapter 24 verses 1 to 24. 24 verses lang din yan eh. Okay? Dito nagkasala si King David mga kapatid. So, alright? Andiyan na ba kayo? Basahin natin ng salitan. Unahan ko sa 1 and then sunod kayo. Pagdating 24, sabay-sabay natin basahin. And again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. For the king said to Joab, the captain of the host which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, 100-fold, and that the eyes of my lord the king may say it. But why doth my lord the king delight in this thing? Notwithstanding, the king's words prevailed against Joab and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. And they passed over Jordan and pitched in Aroer on the right side of the city that lieth in the midst of the river of God, and toward Jazer. Then they came until the light to the land of the Timochi, and they came to the Jan and about Zidon, and came to the stronghold of Tyre, and to all the cities of the Hivites and of the Canaanites, and they went out to the south of Judah, even to Beersheba. So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king, and there were in Israel 800,000 valiant men that drew the sword, and the men of Judah were 500,000 men. And David's heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet Gad, David's seer, saying, Go and say unto David, Thus says the Lord, I offer thee 3 things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. So God came to David and told him, and said unto him, Shall 7 years of famine come unto thee in thy land? Or wilt thou flee 3 months before thine enemies, while they pursue thee? Or that there be 3 days pestilence in thy land? Now advise and see what answer I shall return to him that sent me. David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of man. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed, and there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. And when the angel stretched out his hands upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented of the evil, and said to the angel to destroy the people, It is enough. Stay now thine hand. And the angel of the Lord was by the fishing place of the Jerusalem. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly. But this sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house.
God gave that day to David, and said unto David, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Araunah the Jebusite. And David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. And Araunah looked, and saw the king and his servants coming toward him. And Araunah went out, and bowed himself before the king on his face upon the ground. And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? David said, To buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the flock may be stayed from the people. And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments, and other instruments of the oxen for wood. All these things did Araunah as a king give unto the king. And Araunah said unto the king, The Lord thy God accept thee. Sabay-sabay pa. Sa 24 pa. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy thee a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, which that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Sabay-sabay. And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the flock was stayed from Israel. Blessed be the name of God in reading the word of God. So the Lord was entreated for the land, and the flag was stayed from Israel. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, O God, we thank you for today. Salamat po sa iyong salita. Panginoon, wala po kaming may pagmamalag. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga. Nakita niyo po ang aming mga kahinaan at pagkukulang at mga kasalanan na gawa laban po sa iyo. Unknowingly, O Lord, we sin against you. The same way as King David sinned against you. Patawarin niyo po kami, O God. Let the flag stayed from us, O Father. Tulungan niyo po kami. Renewed our heart through the Holy Spirit. Help us to recover. Help us to be faithful unto you, especially in our offering. Father, O God, we thank you for all the blessings you give us. We thank you for all the we thank you for all the grace you bestowed upon us, O Father. Panginoon, patuloy mong gabayan bawat isa. Kami may nanghihina, palakasin niyo po, Panginoon. Kami may nagkamali sa aming mga desisyon. Tulungan niyo po kami. We have enough room, O Lord, to make our lives straight. Help us, O Father, and be gracious. And in all these things, we thank you and praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Okay, mga kapatid. Ako mga kapatid. Alam niyo, habang binabasa ko ito, nanalangin ko sa Panginoon ano ang dapat, anong pwede kong i-preach, mga kapatid. Anong pwede kong, salamat Brad, anong pwede kong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Ang parallel, itong istorya na ito mga kapatid, ang parallel ng, balik tayo doon Brad sa ating, ang parallel ng chapter na ito, 2 Samuel chapter 24. Ang parallel po niyan doon sa ang parallel niyan ay doon sa Chronicles. Sa Chronicles. Sa chapter, in particular sa chapter 21. So, yun ang parallel niya. Okay? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 King, and 2 Kings. Yun yung istorya ng mga
hari. Okay? Ng mga hari. Kasi si Samuel ang pinaka-last na judge. Okay? Prophet Samuel is the last judge in Israel. Di ba may mga judges? Oh, si Samuel ang pinaka-last nun. Naghanap ang Israelites ng hari. Kasi nainggit sila na yung karatig bansa nila, yung mga kabisira nila na bansa, ay mayroong mga hari. Sila wala. Judge lang mayroon sila. So, naghanap sila. They cry unto the Lord. Nagalit ang Diyos. So, binigyan naman sila ng si King Saul, the first king of Israel. Okay? So, nakita naman natin na si King Saul ay wicked king. Alright? Hindi marunong sumunod. Hindi marunong sumunod sa Panginoon. Kaya naghanap ang Diyos ng ibang hari, kahit may hari pa, in the name of King David, or in the name of David, na anak ni Jesse. Right? So, even King David is not exempted pagdating sa pagdating sa problema, ng national problem nila. Hindi talaga exempted. Before the Lord, talagang sumapply din siya. No? And it was motivated by pride. Dito mga kapatid, God presented an opportunity to King David, no? On how to deal national issues. All right? And how to deal himself before the Lord. How to act as a king. So binigyan siya ng oportunidad mga kapatid. Nga lang, talagang nagkamali siya ng desisyon. Minsan sa buhay natin nagkakamali. Right? Now the question is, how many times you fall, but the question there, how many times you rise up? Yan ang mga lagi natin naririnig ng mga lingwahe. Hindi question yung ilang bisis kang matumba, madapa, pero ang question doon, ilang bisis ka bumangon at magpatuloy at natututo ka doon sa iyong pagbagsak. Ganun yan. Di ba? Ganun yan. Yan ang istorya mga kapatid ng buhay ng mga Israelites. Up and down. Alright? Ganun din sa iglesia. Today, gusto kong maunawaan ninyo, when it comes to giving, when it comes to offering, I want you to understand, brethren, by the Word of God, that our offering, like King David, do not see. Huwag niyong tingnan ang inyong offering, brethren, taken for granted, nang walang kwenta mga kapatid. Gusto kong maunawaan ninyo by the Word of God na ang offering natin, ang pagbibigay natin ay walang halaga. Ay walang value. Ay walang cost. Pag-cost mga kapatid, it will cost us. It will cost us. Ang pagbibigay natin, an offering that cost you nothing. Are you thinking of that? Na yung pagbibigay ninyo, mga kapatid? When we are offering unto God and when we give back unto God, giving is a form of worship unto the Lord. It is an worship unto the Lord. Tandaan niyo yan. Okay, nag-worship ka sa Panginoon in another form. That's no question. You participated in the program of the church. Gumagawa ka dyan. Kumikilos ka dyan. Sa ganyang aspeto. How about sa aspeto ng pagbibigay? How about sa aspeto ng offering ng tithes natin? Are you really faithful unto the Lord? Ganun yun eh. Oh, I prayed unto God, Lord, what can I preach? What can I say? Tapos na yung Book of Matthew eh. Gusto ko bang tuturuan ang mga kapatiran ng malatubig na doktrina?
yung mga charismatic, Brad, alam natin na mga sablay ang mga doktrina ng mga yan. Yet, we find them that they are faithful enough. They are faithful enough in their giving. Do you believe in that? Oh. Ganun sila. Si King David, mga kapatid, tingnan yung nangyari sa kanya. Gusto kong maunawaan ninyo, tayo lahat nagkakasala. Tayo lahat ay nagkakamali. Tayo mayroong mga maling decision. But like King David, how we can recover ourselves before the Lord? O paano? Tingnan natin kung ano ang lesson makukuha natin kay King David. Paano niya binigyang halaga ang kanyang pag-recover, ang kanyang pagbangon mula sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagbibigay. Kita mo? Pinakita niya ang devotion sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Pinakita niya kung paano siya bumangon, mga kapatid, sa kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang burnt offering and peace offering and sin offering sa pamamagitan ng pagbibigay. Tanya? Brethren, offering unto God is an act of worship, and it will not cost us nothing. It is lahat ng pera, lahat ng pananalapi galing sa Diyos niyan. You cannot debate me about it. Even yourself, you cannot question yourself about it. Tell me the truth. Ang lahat ba ng ating wealth, kanina sa Deuteronomy, galing ba sa atin yon? Ang lakas mo, ang lakas natin, galing ba sa iyo? Galing ba sa iyo yan? Galing sa Diyos yan. Lahat ng yan. Walang makapagdebate sa akin yan. Never. Isa-isa sa inyo. Hindi niyo ako ma-question dyan. That all of these things are coming from God. Tama ho ba? Not our own, even yourself. Nung tumanggap ka sa Panginoong Hesus-Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka na pagmamayari ng sarili mo. Pagkos pagmamayari ka na ng Diyos. Why? Anong rason? Because you are bought with a price. You are bought with a price. You are not of your own, but you are of God. That's why you call yourself a temple of God through the Holy Spirit. Am I right? Tingnan mo si King David. King David, anak siya ni Jesse. King David ben Jesse. Ano kaya apelido niya, no? Sa ating ngayon, may mga apelido tayo. Pero sa panahon nila, gano'n ang apelido nila. Oh. Anak siya ni Jesse. Na si Jesse, anak ni Obed. Ganun yan eh. Di ho ba? Ganun man pangalanan ng unang panahon. King David ben Jesse. The Lord God of the Lord Jesus Christ. Testimony. Doon sa Book of Acts, chapter 13, 22, nandoon yun. If I'm not mistaken. God's after own heart. Can you imagine if the Lord God give a testimony or to testify to you in every proceedings or in every face of the people before the crowd? The Lord God will give a testimony na ikaw or si King David after mine own heart. Ang Diyos magbigay. Si Abraham, nag-testimony ang Diyos. Sabi niya, God's friend. Abraham, God's friend. Friend of God. Pero si King David, after my own heart. Grabe mga kapatid. Pag ang Diyos ang magbigay sa inyo ng testimony na ganyan, what a blessing. Kita mo yan? Ano ba ang ugali ng Diyos? Alam niyo ba ang ugali ng Diyos? Masasabi niyo ba kung ano ugali ng Diyos? Sinabi lang ni Jesus Christ yan eh. Cast your burden upon me, for I am meek and lowly. Nakita mo ugali ng Diyos? Nakita mo rin kung ano ugali ng demonyo?
Alam mo ba? Ang ugali ng demonyo, makikita mo sa tao yan eh. Lumingon ka sa kalsada. Diba, puro mga demonyo dyan nagdadrive ng motor, may mga kamote dyan, may mga jeep dyan, bumubunot ng barel. Ganyan ang ugali ng demonyo. Ugali ba ng Diyos yan? Hindi. Hindi ganyan ang ugali ng Diyos. Kaninong ugali yan? Dalawa lang ugali. Ugali ng demonyo at ugali ng Diyos. Alam niyo ba yan? Ang ugali ng demonyo, pride meron. Ang Diyos wala naman. Oh. Di ba? So therefore, tingnan mo yung mga nasa kamote, nasa daanan. Nakikita ng Diyos. Baka akala ninyo, bulag ang Diyos. Nakikita ng Diyos yan kung anong nangyari sa lupa. Nakikita ng Diyos yan. The same way dito kay King David. Nakikita ng Diyos yan kung ano ang takbo ng mga Israelites. Okay? Nakikita ng Diyos yan. And mind you, ang Diyos nagbigay ng prinsipyo. Anong prinsipyo ng Diyos? Kung anong tinanim mo, yun din ang anihin mo. Tandaan yan. Nakikita ng Diyos yan. The same way, ang Israelites sa panahon ni King David, nakikita ng Diyos yan. Yung mga kasamaang ginagawa nila, pagdating ng panahon, aanihin yan. Ganon ang nangyari dito ngayon sa pag-aaral natin. Yung mga kamuti sa daanan sa Pilipinas, yung mga ginagawa ng gobyerno, ng puro supply, lalo na si Auntie Claire, na ang bunganga talaga, garbage na garbage talaga. Brad, nakikita ng Diyos yan. Dalawa lang, Marcos at Duterte ang pinag-usapan ngayon eh. Mayroon pa pang iba? Wala naman na. Dalawa lang. Ang mga Marcos sabihin na masama ang Duterte. Ang Duterte sasabihin masama. Brad, kung iharap mo sa Panginoon yan, huwag niyo pag-usapan na salvation. Huwag mo pag-usapan na ligtas ang mga yan. Ang usapin na lang dito, are they upright before the Lord? Or are they good before the Lord? Makikita lang, yan na lang ang usapin. Kung anong itananim mo, yan ang anihin mo. Kung ang mga Duterte nagsinungaling, ang mga Marcos tama, or ang mga Marcos mali, o ang Duterte tama. Brad, pagdating sa Diyos, pagdating sa Diyos, makikita yan. Kung anong tinanim mo, aanihin yan pagdating ng panahon. Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. The same way, sa kwento dito ni King David. So, mamaya. Ang Diyos nagbigay ng testimony kay King David, para kay King David, na he is God's own heart. He won wars! Nananalo si King David sa mga gera. Tell me kung anong gera ni King David na natalo siya. Wala. Why? Because it is God give them successful military campaign. It is God who give them strength. It is God who give them victory. It is God who give him victory, brethren. It is God. It is God who protect them. It is God who fight for them. The same way us, brethren, it is God who fight for us. It is God who give us blessings. It is God who give us grace. He won wars. Sa buhay niya, dumating sa punto, nagkasala siya. Alam niyo ang 2 Samuel chapter 24 verses 1 to 25. Ang kasunod niyan, wala na. Wala ng chapter 25. First King na ang sumunod niyan. Life of King Solomon na. Pagkatapos niya magkasala dito at nakarecover siya, life of King Solomon na ang sumunod. Therefore, ano ang pakinabang nung binilang niya ang kanyang army? Aben, utusan ko kayo. Ako ang hari. Ako ang presidente ng Pilipinas. Sabihin ko ngayon sa Secretary of Defense, bilangin mo yung mga army natin. Anong isasagot ng Secretary of Defense na si Gibo Teodoro? Bakit? May gira ba? Tama? May gira ba? Mayroon bang national emergency? Mayroon bang threat? Mayroon bang gira? Sinong gigira sa inyo? Bakit mo binilang? Anong problema sa pagbilang ni King David sa kanyang mga military? What's wrong with that? After all, my book of Numbers. Alam niyo yung book of Numbers? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ano ang ibig sabihin ng book of Numbers sa tingin niyo? Ang Genesis, beginning. Yan ang ibig sabihin ng Genesis. Beginning. Doon nag-umpisa.
Ang tao ba? Okay? Hindi ang Diyos. Okay? Sunod, Exodus. Bakit Exodus ang tawag? Dahil pag-alis ng multitudes. Ang tawag niyan, departing of millions. Kaya Exodus ang tawag. Anong sunod? Numbers. Leviticus. Anong Leviticus? Kasi mga pare na sila si Levi, mga tribe ni Levi, sila ang mamumuno sa seremonyas pagdating sa templo o sa tabernacle. Kaya andoon yung mga batas. Anong ibig sabihin naman ng numbers? Ang numbers, census ang tawag niyan. Bilang kayo. Bilangin mo, ilan ang sa tribe na to, ilan yan, ilan yan, ilan yan, ilan. Bakit? Pagdating sa Exodus, may gira. Ano sunod? Deuteronomy. Anong Deuteronomy meaning? Repeat of the law. Basahin mo muli ang law, Moses. At ang tawag niyan sa 5 libro na yan, Torah, because it is Moses. Kuha niya, ibig sabihin? Ha? He sinned. Nagkasala si King David. At anong nangyari? God forgive. Pinatawad, mga kapatid, si King David. Parang tayo lang din yan eh. Okay ang lagay ng buhay natin. Okay ang ginawa natin. Oh, sa harap ng Panginoon, sa panambahan, pambihira, dumating din ng binigyan tayo ng victory ng Panginoon, dumating din ng punto na nagkasala tayo, pambihira talaga buhay. Oh. Ganon man ang buhay ni King David, ganon din sa atin. Rebellious ba? Pero hindi tayo pinayagan ng Diyos na ganon-ganon na lang. Binigyan tayo ng provision ng Diyos na magpatawarin tayo. Tama ho ba? Do you think na nagkamali tayo ngayon, bukas wala na tayong pag-asa na hindi tayo patawarin this? Patawarin tayo ng Diyos. Tandaan niyo. But do not forget, God also will punish you. What happened? The same way, when King David got sin, he won the wars, and he sinned, God forgives. Huwag mo kalimutan. God answer also. Noong nanalangin na si King David, noong he revived himself, when he renewed himself before the Lord, bulag ba ang Diyos na hindi siya sinagot? Of course, sinagot siya ng Diyos. Ganon din sa atin. Ganon lang ang buhay ng tao. Ganon, no? Oh. Ganon lang buhay natin. Pero, ano ba ang klase, ang pagbangon natin meron tayo? What do you think? Ha? Tingnan nyo. Ang testimony ng Diyos kay King David, I have found David, the son of Jesus. Diyos nagsalita niyan, a man after my own heart. Grabe. But he sinned. Sa atin mga kapatid, when we are talking about offering that cost us nothing, if you are called to sacrifice, what do you think? Ano ba ang value? Ano ba pagtingin mo sa offering mo? Do you do it? Did you do it because it is compulsory in the church? Ginawa mo ba yan dahil natatakot ka kay pastor? Alam ko naman, wala kang takot sa akin eh. Hindi ako si Abante Brad. Kung ako siguro sabi, ewan ko lang. Oh. Anong pagtingin niyo sa giving niyo? Is it really faithful giving or taken for granted or nothing? Does it have worth? Ano kayang worth niyan? Anong value ng pagtingin mo sa giving mo? Ano bang value niyan? Ginawa mo ba yan dahil gusto mong magpasikat? Ginawa mo ba yan? O talagang hindi mo ginawa at all? Pero sa tingin ko, ewan.
Brad, malayo pang October, no? Malayo pang October. Tingin mo, maka-race tayo ng para sa October natin? Tingin mo. Biyaya na lang ang Diyos, no? Basta never ko kayong kausapin. Pagdating ng panahong yan, we will see kung makabayad daw o hindi. O kung hindi, deep impact. Lang. Sayang, no? Tigil tayo. Saan kaya tayo magpuntahan? Oh. Tapos pagdating doon, ang pastor nila, talaga napaka-stricto, doon tayo maging faithful. So, siyempre, hindi na tayo kapas maka-preaching doon. Pag mapunta ako ng church, ibang church, ganito, ganyan, mag-preach ako, hindi ah. Hindi, dito lang ako, makisilong lang ako. Tingin lang ako. Doon lang. Malay nyo, maging Muslim ako doon. Isa na ako magsalita doon sa Batha. Oo. Pastor na nakatuwa na. Huwag kayong maingay dyan. Malaking ayuda rito. Oo. Ha? Oo. Pag nagkaitim na ako dito, Brad, alam niyo na. Grabing tuwad ko nun. Kasi magkano bayad niyo dyan? Ay, malaki, Brad. Oh, mayroon akong allowance dito monthly. Oh. Malay niyo. Doon sa 2 Samuel, Brad, pagdating sa alas 2:30, higit. Doon sa 2 Samuel 24:1, anong pagkasabi dyan? Kasi doon nagumpisa ang lahat eh. At ang sunod niyan, ito ang kasalanan ng King David. Tingnan mo, timeline. Tingnan nyo, doon sa 2 Samuel 24:2-3, that I may know the number. Brad, may naalala kayo pag sinabing I? May naalala kayo pag sinabing I? Lalo na yung 5 I will, I. Talagang I ba? Pride, sintro ng pride, letter I. Oh, di ba? May naalala kayo pag nagsalita ng ganyan? Brad, pag lagi nang lumabas sa bibig ng Santa, naku, mag-iingat tayo dyan. Tingnan nyo ha, that I may know the number. Kaya pwedeng sabihin ni Joab. Kaya sabi ni Joab, Akin, ano bang meron? Bakit mo pinabilang? Diba ang Diyos nagbibigay siya ng tao? Siya lang din ang bigay siya ng victory. Sige. Bakit may gira ba? Wala nang gira, kapatid. Dahil papasok na si King Solomon. Si King Solomon, binigyan ng rest of God in all. Tandaan nyo, in all His reign. Binigyan ng Diyos ng peace. No war. Mula nito. Sa lahat ng hari, mga kapatid, si King Solomon lang ang walang gira. Oo, kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng peace. No war. Si King David, hindi nga, ang Diyos, alam mo, si King David, hindi nga inatasan eh. O, gumawa ka ng templo. Wala. Bakit? The hand of King David is full of blood. Grabing gira niyang inabot eh. Lahat panalo. Oh, ganun. Galing, no? Military campaign niya, sinagot siya ng Panginoon. Pero dumating ang punto, sabi ng hari, sabi ni Joab, bilangin mo yung sabi ni King David, bilangin mo na that I may know kung gaano kalakas ako. Parang ganun ba? Gulat si Joab, general niya. Pero nevertheless, the pride of King David, nanaig, hari siya eh. Ano ba ko? Hindi. Nunod niya, umalis siya, binilang niya mula sa Dan. Sa Dan, mga kapatid, ano yun? Malapit na sa northern part of Israel na yun. Doon na yung Tyre at saka Sidon, Lebanon ba? Malapit na yun doon. Patungo sa Beersheba, Judah, ganun. Southern part of Israel. Northern part, patungo sa south, binilang lang. Hindi nga, doon sa Book of Chronicles, hindi sinali ni Joab yung Benjamin at Levi. Hindi na binilang. Kasi na-indis nga siya, nabuisit siya. Dahil mali yung ginawa niya eh.
nabuisit si Joab. Ayaw nang bilangin yung Levites at Benjamites. Binilang na, iba lang. Ang binilang na, umabot kaya ng 1.3 million. Armenia. Dami na! 1.3 million. Ha? Dami. Maliit na bansa pero maraming army. Oo. Marami. Nung binilang na. Hare. Umabot pa ng 9 months. Tagal ng census, no? Tagal ng census. Umabot ng 9 months. Biruin nyo. Oo. So, tapos, saan tayo? Nabilang na. Na-enlist na. Na-conscribe na. Ito, ilang milyon yan? 1.3. Parang bang sa China naman. Grabe, pakita talaga. Ganun pa magano, mabihira talaga. Pakita ng pakita ng power ba? Bakit? Saan magira? Sige lang silang pa rin, saan ang gira? Ganun ba? Sige lang ganun, sige lang. Pakita-kita ng military power nila, na milyon daw sila. Bakit saan ang gira? Mayroon na ba? Wala naman. Ayaw naman yung umpisahan. Di ba mga kapatid? Nakita ninyo? Nakita na kasalanan ni King David? May gira ba? But he realized his sin. And then God punished him. Saklap, no? Kaya nga tingnan mo sa 24. And again, the anger of the Lord was kindled. Kindled meaning nag-alab ba? Tingnan mo yung galit ng Diyos. Ang kindled, parang mula sa kindled meaning nag-aalab. Ang galit ng Diyos. Nagalit ng Diyos. Bakit mo bilangin? Dapat ang gawin niya. Lord, tahimik ka. Tahimik ang buhay namin. Lord, kung bang meron? Dapat mag-inquire siya. Wala bang devotion siya? Saan ang devotion niya? Ganun din sa buhay natin eh. Dapat palaging may inquiry. You inquire, Lord, gawin mo ba? Gawin ko ba ito? Ganito, ganyan? Para di magkasala ba? Pag hindi mo inquire sa Panginoon, magkamali ka talaga. Ako nangyari na sa akin yan eh. Kaya minsan, sa realization natin, pag na-realize ko talagang pag nagkamali ang decision mga kapatid, talagang nalalaman mo na lang na tagaliig ka na eh. Sa problema eh. But it doesn't mean that you don't have time and ample time to recover. Renew yourself before the Lord. Do not tell me that because God is a God of hope. He is a God of forgiveness. He is a God of mercy. He is a God of justice, God of righteousness, brethren. I want you to understand na gano'n ang buhay natin, the same way as King David. Nung ginamber niya ang ano sabi dyan? And again, the anger of the Lord was kindled against him, and he moved David. Sa tingin niyo ba talaga ang Diyos ang ang Diyos ang nag-move kay David to number the people, tapos sisihin mo si David? Hindi. Alam niyo, pag nag-understand kayo pag unawain ninyo ang Biblia, kapatid, lalo na sa passage na ito, kasi doon sa 1 Chronicles 21:1, and Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Isang kwento yan eh. Doon sa 2 Samuel, it is God who moved him. Dito na sa 1 Chronicle, parehong kwento niyan, it is Satan who provoked him. Ano nangyari? Paano mo unawain ang Biblia ngayon? Ganito ang pangunawa. The Hebrew writer they are not distinguishing. They did not put distinction as to who basta kung sumulat sila, paano sila inutusan ng Diyos na sumulat, gano'n na lamang, without distinguishing who moved them. Basta ganito. The first and the secondary cause of the issue or the problem. Dito, ganito ang pangunawa niyan. Kasi mayroong sinabi sa Biblia, did God cause King David to sin? Remember that God does not cause people to sin. He does not allow sinners. He does allow sinners to reveal the sinfulness of their heart through their actions. Ganun lang gagawin ng Diyos. Ganito yan. Banag yan. If you remember, sa Biblia may binabanggit na God hardened
your heart, or God hardened the heart of Pharaoh, ganito, ganyan. Bakit? Kasi may naunang kasalanan eh. Yan ang sinatawag natin. May secondary cause, may first cause. Mayroon kasing sinabi sa Biblia na natin. Yan. May sinasabi kasi sa Biblia na Isaiah 45:7. I formed the light, I created darkness, I make peace, and create evil. Tingnan mo ang Diyos ha. Ang Diyos nag-create ng peace, ang Diyos din ang mag-create ng evil. I, the Lord, do all these things. Kita mo, paano niyo ngayon i-reconcile yan? Masasabi mo talaga using this text, ay, ang Diyos naman pala ang pinagmulan ng lahat ng problema dito sa mundo. Kasi siya ang gumagawa ng evil, siya din gumagawa ng ano eh. Tinan mo. I, the Lord, do all these things. Pag hindi ka marunong umunawa niyan, ganon ang pang-isip mo, na lahat ang Diyos talagang gumagawa dito. Ganito po yun. Huwag niyo sisihin ang Diyos kung ano nangyari sa buhay ng mundo. Mayroong first cause, mayroong secondary cause. Ang pangunawa ganito, ang Diyos always secondary cause. Ang Diyos always in the secondary. Tingnan mo, ang 2 Samuel 24:1, ang Diyos ang nag-move kay King David. Bakit? Mayroon nang nauna. Ang nauna doon sa 1 Chronicle 21:1 tells us that it was Satan stood up and caused David to sin, to number his military might. Yun ang nauna. Bakit? Ang nauna kasi doon, ang pride. Ang pride ni King David. Tandaan ninyo, hindi ang Diyos ang nauuna pagdating sa kasalanan. May nauna sa Kanya. Pagdating sa problema, hindi ang Diyos ang nauna, may nauna pa. Bakit nagalit ang Diyos sa Kanya? When God hardened the heart of King David to number the people. Bakit? Kasi nauna si King David sa ginawa. Nauna ang pride ni David. Pareho din yun sa panahon ni Pharaoh. Nang sabi ni Pharaoh, who is the God of Hebrew? Napakawalan ko ang pakawan ko kayo dito sa Egypt. Diba? Nagmamayabang si Pharaoh. Then, God hardened the heart of Pharaoh. No. What is the purpose? Ang purpose nun para ma-reveal yung kasalanan mo, or ma-reveal ang kasalanan ni David, or ma-reveal ang kasalanan ni Pharaoh by their actions. Okay? Now, kasi sabi nga, God all creates the evil. It is God now who authorized authorized Satan to do the demonic job. Para bang it is God, because of the hardness of your heart, God allows Satan to do the punishment for you. Kaya sa mundo, mga kapatid, may mga problema at may mga katastrofe. Di ba? Matanong mo, sinong gumawa nito? Is it God or Satan? Of course, it is God. God allows to happen dito sa mga ito dahil may naunang kasalanan niya. Tandaan niya. Remember, Satan cannot act. He cannot act without the authority of God. Tandaan niya. Doon sa airport, anong kasalanan ng bata? Tell me. Why it happened? May ginawa bang kasalanan ng bata para bigyan ng Diyos ng punishment na ganon? Sa palagay niyo. Brad, walang kamuwang-muwang ang bata. Why it happened? Ano ang meron? Anong meron? The same way dito sa 70,000 people na namatay when God said, I will send pestilence to you. Mamili ka. Diba sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, mamili ka. Mamili ka. Sa tatlong parusa sa iyo. Sinabihan siya. Because of his sin. Itong kasalanan ni King David, he numbered,
His delight, he did not listen. Ganon ang mananampalataya, kapatid. Ganon ang mananampalataya sa harapan ng Diyos. Ayaw nating makinig. Ayaw mo makinig sa Bible study kung ano sinasabi. Ayaw mo makinig sa preaching. O ayaw mo makinig sa turo ng Diyos. Do you think God used me to preach unto you for nothing? What do you think? Oh. And you will not listen? Pasok dito sa tainga, labas kabilang tainga. Kung gano'n ang nangyari, sana lumabas ni sana ang linis na tala ng ngipin natin. Kasi pag pasok dito, labas kabila, pasok din dito, labas kabila, at talagang linis, wala natutuli. Oh. Pero parang tumigas yata eh. So, yan ang makasalanan ni King David. Oh. Numbering the people, 1.3 million. Anong pinagmamalaki mo? Saan gira? Saan mo dalhin ang gira? Nagsabi ako nung minsan doon sa nagtrabaho sa Camp Crame. Umuwi eh. Pag uwi, kapitbahay namin eh. Kaibigan ko eh. Sabi ko, bibili ako ng Armalite, isang Armalite, tsaka isang 45. Sabi ko niya sa akin, bakit saan mang gira pumuntahan mo? May gira ba? Sabi ko, di. Protection lang. Grabe ka naman, isang Armalite at tsaka isang 45. Paano bang procedure? Ano bang kailangan papel? Kasi may lisensya daw yan eh. Oo. Oo, parang 3 o 2 lisensya meron yan. Basta dami, kala mo. Isang... Sabi ko, pag siya kasi yung lumakad, mabilis lang, magbayad ka lang. Sabi ko, magkano? Bakit ba? Unang tanong niya, bakit ba sino bang samang gira puntahan mo? Oo, bakit ba naghanap ka ng baril na ganyan? Oo, tawa ako eh. Oo. Oo. Talaga naman. Nung nagkasala si King David, alam niyo, sabi nga ni King David, when David's heart smote him, grabe, para bang kinatay din si King David sa puso niya ba? Yung konsensya na ba, nung kumilos sa kanya ba? Nung na-realize niya, o nga pala, bakit ko binilang? Wala mo tiwala sa Diyos. Para bang pastor ba, tapos may bulletproof? Sino ba kalaban mo? Bakit may bulletproof ka? Pastor ka, ng Bible Baptist, tapos may bulletproof ka. Tapos may baril pa. Sino bang kalaban mo? Wala ka naman tiwala sa Diyos. Talaga naman. Bakit mo binilang yung army mo? Saan bang gira? Sino bang nagbabadya sa'yo? Nagigirahin ka? Mga Pilistin? Eh, kunti lang yan sila. Ako nagbigay siya. Oo. Ang Diyos pag magbigay ng victory sa'yo, ganito lang yun eh. Magira sila, sumigaw ka lang. Ganito lang ha. The sword of the Lord and the spirit of Gideon. Ganito, ganyan. Kahit 300 lang kayo, patay yung 135,000. Oo. Magkagulo yan sila eh. Magkagulo yan. Ganito, ganyan. Tingnan mo kumilos ang Diyos. Ganon din sa atin. Nung dumating na sa konsensya na-realize na nagkasala siya, I did or I have done very foolishly. I have sinned greatly in that I have done, and now I beseech thee, O Lord. Kita mo kung paano siya nanghingi ng patawad sa Panginoon. Ganun tayo, brethren. Ikaw daw, pag nagkamali ka, paano ka manghingi ng tawad sa Panginoon? Lord, pag naghingi ako patawad sa aking asawa, talagang dami pang sinasabi, wag na lang ako manghingi ng patawad. Talaga naman. Oo. Sa Diyos. Ganun. Grabe, no? Pambihira. Pinamili siya, kapatid, 7 years of famine in the land, 3 months fleeing from enemy. Talo din siya dyan. Pero doon sa pangatlo, 3 days of pestilence. Mamili ka, pinamili ng Panginoon. Pinamili siya ng Panginoon, kapatid. Pinamili siya ng Panginoon. Ano? Ano? Pili ka. Pinili niya ang pangatlo. Bakit? Alam niya na ang Diyos magbibigay sa kanya. Pagdating sa punishment, brethren, pagdating sa punishment, it's better
God punish us, then God use another people to punish us. Yan ang mahirap. So, dito sa church na to, walang punishment dito. So, ganun lang. Disciplinary, mayroon tayo. Pero hindi mo kailangan i-disiplina kayo. Wala naman kayo. Ano ba kasalanan ninyo, kapatid? No? Wala naman. Iba na lang. Ayaw niyong mag-tithes. Kahit nga hindi tayo nag-tithes, okay lang. Huwag tayo, walang pilitan. Oh? Walang pilitan. OFW tayo ganun, OFW. Sabi ko na pastor iba dito. Oo. Pagpilitin mo yung mga tao mag-tithes, tapos magalit sa'yo, sabihin lang nila, pastor, may pasok ako Friday. Wala na, hindi ka wala ka na magawa. Sa Pilipinas, iba wala ka dahilan. Pastor, may pasok ako, ganun. Gulat ka na lang, wala na, hindi nagsisimba. Bakit? May pati sa church, naghanap siya ng walang tithes na. Mga kapatid, alam niyo sa pagkakamali ni King David, ilan ang namatay? 70,000 men. Balik tayo sa question kanina. Yung doon sa airport, ang bata, bakit naging, ano ba yun, collateral damage ba yun o ano? Sabi nga ni King David bakit ito ang, sabi nga ni King David, sabi na, and when the angel of the Lord, mayroong binanggit si King David, sabi niya dyan, and David spake unto the Lord. Tingnan niyo ha, kausap niya Diyos. Kasi nung panahong yun, even si Arauna, Ornan ang pangalan niyan doon sa Book of Chronicles. Si Ornan yan, Arauna din yan dito sa. Even yung mga anak niya, nakita talaga nilang angel talaga. Hindi mga ligtas yun ha, mga Jebusite yun Oo. Hindi mga ligtas yun, nakita nila ang angel talaga. Dito si King David, kinausap niya ang angel. Kinausap niya ang Diyos, sabi niya. When he saw that the angel smote the people and said, Lo, I have sinned. Akong nagkasala, and I have done wickedly. But this sheep, yung mga nangamatay na 70,000 people, what have they done, Lord? The same question doon sa bata, doon, lalo na ipit ng bus. Ano kasalanan itong mga to? Ako na lang parusahan mo at saka yung my father's house. Puro sabihin ng Diyos, bakit mo idadamay ang pamilya mo? Hindi, itong mga to para makita mo. Ganun ba talaga dahilan? Alam niyo, walang dahilan binigay dyan. Bakit yung 70,000 nangamatay, talaga hinayaan ng Diyos nangamatay, hindi is King David. Kung maalala ninyo sa buhay ni King David, mayroong mga rebellious militaries. I will tell you, nung si Absalom nag-rebellious, nagkudita against his father, si Absalom ba, yung mahabang Absalom, the son of Haggith, Absalom. Iba rin yung ano yata sa buhok sumabit sa buhok. Si Absalom, ito yung kalaban ni I'm not mistaken, kalaban ni King Solomon na magkaroon na ng dahil matanda na si King David. Tapos si Absalom gustong maging hari. Di ba? Di ba mayroon ganon? Tapos sabi ni Bathsheba, di ba nangako ka na si Solomon ang imong ang isunod maging hari? Kaya sabi ni King David, saan si Zadok? At saka sila sa mga pare. Kasi kailangan anointing. Ganun mga hari. So ang nangyari, si Absalom, rebellious yun, nagkudita yun. The son of Haggith. So, malamang, mga sympathizer to ni Absalom. Kasi, I'm telling you, kung anong itinanim mo, yan din ang anihin mo. Pag may tinanim kang hindi maganda, na it will cause your death, mangyayari yan. Look at the 70,000 people, 70,000 men. Anong kasalanan na nilagay ng Diyos? Bakit nangamatay ang mga yan? Wala. Malamang mga rebellious yun. Para sa akin, malamang mga rebellious yun. Kaya nadali din. Ganun yun. May sagot ba ang Diyos kung bakit tinanong siya ni King David na itong mga ito, walang mga kasalanan? Bakit sila nag-suffer sa kasalanan ko?
Ako na lang. May sagot ba ang Diyos? Wala. Ang sabi ng Diyos, mag-offer ka. Yun na lang. Hindi siya sinagot doon sa tanong niya. Mag-offer ka. Kaya pumunta siya doon sa threshing floor ni Arauna eh. Okay? Pumunta siya doon. Aber, tanongin niyo ako. Bakit yung nasa airport? Anong dahilan doon? Bakit ang bata nagiging siya ang sumalo sa aksidente? Saan ang guardian angel? Tell me. Bakit siya hindi kumilos? Mga tao, Brad, may mga guardian angel yan. Tandaan ninyo. Kahit hindi pa mananampalataya yan. Kasi ang trabaho ng angel, pagdating sa doctrine of angelology, ang angel, gabayan itong tao ito, okay? Para pagdating ng panahon, mayroong magpapaliwanag sa kanilang kaligtasan, kaligtas yan. Ganon ang trabaho ng angel. Kasi ipapahama kung saan-saan. Ganon trabaho niya. Saan ang angel ng panahon yun? Bakit hinayaan ang ano bang sasakyan yan? Fortuner? Or Montero? Bakit hinayang inararo doon? Brad, ang purpose ng Diyos doon, hindi natin alam. But for me, I do believe mayroong problema doon. It will expose, it will reveal the true nature of sinfulness of man sa pangyayari niya. Do you think that God, why God allows Satan to do it? Mayroon yan. Di natin alam. Di natin ma-question eh. Pero si King David dito, alam niya. Bakit nangamatay ang mga taong yon? Dahil sa ginawa ng kasalanan. Bakit namatay ang bata doon? Walang kalaban-laban. Sino kaya sa harapan ng Diyos ang mayroong problema? Di natin alam. We cannot judge. Unang nakita, ang bullard, substandard, it will reveal, it will expose how evil is people in the government. Pero di natin alam. It will reveal. It will reveal. Oh. Ganun yun. Oh. Kaya nakita ko, wala sa bata, walang picture makita sa bata nang umingiti, happy, wala eh. Talagang makikita mo, parang mamamatay na talaga to Talaga naman. Oh. Bakit inalaw? Matanong mo ang Diyos yan. Pero kung aral ka talaga sa Biblia, kukwestiyon na ng Diyos. Tanungin mo ang Diyos pagdating doon. Alamang sabihin niya sa'yo, Lord, anong airport? Ito ganyan. Ako, alam niyo kapatid, I'm telling you the truth. Ito, truth to ha. John Mrs. nakikinig yan. Aaway kami niyan lagi. Oh. Sa tuwing si Princess magkakasakit, Brad, yun yung panahon na may ginawa kong kalokohan. So, si Clyde pagka nagka-problema, yun yung panahon. Noon ha, ngayon talagang di ko maintindihan. Wala mong ginagawang kasalanan, bakit naman kasakit na? Noon. Sa tuwing nagka-problema ang pamilya ko, yun din panahon na may ginagawa kong kalokohan. Hindi pa ako pastor noon. Oh, nakita ko talagang pattern. Sa tuwing may ginawa akong pagbulastugan, kabalbalan sa buhay ko na hindi alam ni Mrs. Ang sumalo ng problema yung anak namin. Napapansin ko yun. Alam na, natatakot ako. Baka may dumating sa punto, bahay niya. Dahil sa ginawa ko. I'm telling you the truth. Nung hindi pa nga ako mananampalatay, grabe ng chicks eh. Nung mananampalatay ako, ginawa ko rin. Pero may nagsuffer. Kasi kung ako tirahin ng Diyos, baka kakayanin, kung magtitiis lang ako ba? Dahil tigas ng ulo ko ba? Parang baka ganun ang mangyari ba? Kaya ang ginawa ng Diyos, doon natin tirahin na natin kung hindi ka man lomo dyan. Oo. Yun. Kaya nag-away kami na ni Mrs.
Kaya lagi kong sinasabi, pag hindi na ako pastor, kabahan ka na. Kabahan ka na. Ganun ang buhay natin. Now, anong ginawa ni King David? Anong ginawa ni King David? Sa lahat, sa kasalanan ninyo, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Kapatid, sa ating buhay, mayroon din tayo katulad ni King David ng kasalanan. Alright? Mayroon din. Yung mga kasalanan natin na tinatago-tago natin, binibaby pa. Alam mo yan? Yung kasalanan natin na binibaby pa natin. So, binibaby pa. Binibaby mo yung kasalanan mo. Talagang ayaw mong makawalan na. Surrender it unto God. The same way as King David surrendered it. Bakit? God can forgive and be holy before the Lord. Look at the adulterous woman. Hindi kinondemn ng Diyos. Ako, hindi ko condemn. Kasi, walang perfecto sa atin eh. Sin no more. I will just encourage you. Sin no more. Ganun lang. Surrender unto God. Hindi mo kaya yan kung ikaw-ikaw lang. Kaya no wonder, hindi nawawala sa iyo. Bakit? Hindi mo sinurrender sa Panginoon eh. Oh. Bakit? Kasi gusto mo na ikaw ang mag-ayos nun. Hindi mo maayos yan kung ikaw-ikaw lang. Kundi ayusin mo sa pamagitan ng Diyos. Oh. Tingnan mo si King David. Inuna niya, I will offer unto the Lord. I will offer unto the Lord. Did God forgive him? Pinakita niya ang kanyang sinseridad sa kanyang ginawang kasalanan. Ang sinseridad ng panghingi ng kapatawaran ng kasalanan niya, pinakita niya sa kanyang Lord. And God answered him. And God answered him. Kaya sabi niya, and Araunah said, wherefore is my Lord the king come to his servants? And David said, to buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the flag may be stayed from the people. Lalayo, mawala. Alam niyo yung threshing floor ni Araunah? Dito din ginawa ang Temple of Solomon. The same spot that King Solomon built the Temple of God. The same spot, yun ang temple ng Jerusalem ngayon. Yan ang exactly na spot ng threshing floor of Araunah. The same spot when Abraham offered Isaac unto the Lord. The same spot. Amen mga kapatid? Amen. And what happened? All these things did Araunah as king, give unto the king, and Araunah said unto the king, the Lord thy God accept thee. Kita mo, hindi talaga ligtas ang Araunah eh. Bakit? The Lord thy God. Oh, Jebusite kasi yan. Kasi binayaran niya. Sabi nga ni Araunah, free. Ibigay ko sa iyo ng free yan. Lahat na yan. Pero hindi. Sabi ni King David, I offer burnt offerings unto the Lord, my God, of its the cost. And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. And so the Lord was entreated. Sinagot siya ng Diyos. In-entreat siya. Alam mo, pag ang tao mag-entreat sa'yo, tratuhin ka ng maayos ba? Di ba na makasarap? Uy, kahit ka, ganyan, di ba? The Lord entreated King David. The Lord answered him. The Lord forgave him. The Lord restored him. Nawala ang flag. Blessings. Kung sa atin pa yan, pag nagkamali ka, renew yourself, surrender your life unto the Lord, and God will answer it. God will answer. Show it through thy giving. Show it through thy burnt offering. Show it through thy tithes and offering. Now, when we are called to sacrifice, sabi nga sa awitin, what do you think? Will be there a worth sa iyong pagbibigay? Sa pagbibigay niyo, may worth ba talaga yan? Para sa akin, may worth yan. Para sa akin.
It is worthy of my Christ. Karapat-dapat lang talaga yan eh. Kulang pa nga. Yung tithes and offering, Brad, bilangin mo mamaya. Manghingi ako ng suporta. Zero na din. May bayaran pa ako ni Brother. Brad, mamaya. Sabi, tawag na tawag. Kukulong na tayo. Brethren, giving is blessings. Tithes and offerings are blessings from God. Offering is a worship. Worship. Do the highest worship. Do the worthy worship. Your service unto God is acceptable. No question about it. You are used by God dito sa loob ng church. Nag-preach ka. Nagtatransport ka. Amen po yan. How about your giving? Do not angry with me. Do not be angry with me. This is just the Lord's words. Ganun lang, kapatid. Malayo pa naman October eh. Kaya pa. So, pag wala talaga tayong ganun, wala tayong milit. Mapipilitin din sarili natin. Mabihira naman. Walang pilitan, pastor. Pilitan. Ano naman yan? Brethren, our giving will never and never cost us. Tandaan niyo. We will offer unto the Lord anything cost us. Amen. Let's stand, let's pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat po, Panginoon. Panginoon, have mercy on us. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, naman ko. Sa buhay namin, may mga mali kaming desisyon, may mga mali kaming mga nagawa. But Lord, it doesn't mean that our life ended here. But oh God, you give us always a hope and a time to renew our heart, to renew us, O Lord, through the Holy Spirit. We cannot do it alone, but we need you, O God. Help us, O Father. We are just weak. We are just sinners saved by grace. We are not perfect, but it doesn't mean it is our defense mechanism, O God, that we are only human that committing mistakes. But, O Father, we are humbly asking you, God, for forgiveness for all our transgressions. O God, help us to move on. Help us to do thy will. Guide us always through thy Holy Spirit. Forgive us, O God, from our sins. Answer us, O God, and bless us. Our offerings, our giving will not cost us nothing, but it will be worthy, O God. Panginoon, tulungan niyo po kami maging tapat. Pagpalain niyo po kami. Patawad naman sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami turuan, Panginoon, na maging tapat po sa ang church na ito, O God, patuloy mong gabayan ang bawat isa. Pagpalain niyo po kami. Ang mga may sakit, pagalingin niyo po, O God, at idako niyo po dito ng payag. Ligtas at maayos, Panginoon, makasama namin sa paglilingkod. Pagpalain na nawa ang iglesyang ito. Ginawang hayaan na ito ititigil. Hindi ko po ito gawain, O God, but gawain ito. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. To God be the glory when things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and hath atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the
Father through Jesus the Son, and gave him the glory, great things he hath done. Hey. Alright, sino mo nalangin, bro? Manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa Yes, araw so ito. Sa matugumpay namin gawa ng Panginoon. Naway Panginoon ang aming narinig at natutunan ng Panginoon. yes, Ito yung maging may sa buhay namin at may sa puso. Bahagi namin sa inyo. Sa buhay. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Naway patuloy mo kami ingatan at gabayan sa susunod pa namin gagawin. yes, sir. Lord, dalangin po namin Panginoon ang aming pagkasalusaluhan. Binusunod po kalinisin upang kalakasan ngayon. Ito po ang bawat isa. Yes. Sa Pilipinas. Jesus name we pray. Amen. Lord.